Isang matinding kidlat ang gumuhit sa madilim na langit ng London, kasabay ng malakas na dagundong ng kulob na yumanig sa bintana ng opisina ni James Harrison. Ngunit hindi ang bagyo sa labas ang nagpatigil sa paghinga ng veteranong mamamahayag. Nakadikit ang kanyang mukha sa screen ng computer, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kape sa kanyang tabi ay matagal nang lumamig, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo sa halo-halong pagdududa at pagkamangha. Imposible, bulong niya, ang boses ay garalgal sa loob ng tahimik na silid. May sira ba ang spreadsheet na ito? O sadyang nababaliw na ang mundo? Si James Harrison ay hindi baguhan. Bilang isang senior journalist para sa isang prestihiyosong travel media sa VA, nalibot na niya ang higit sa 50 bansa. Nakita na niya ang mga guho ng Roma, ang mga neon lights ng Tokyo, at ang mga safari sa Africa. Akala niya ay alam na niya ang lahat ng pattern ng turismo sa mundo. Ngunit ang numerong nasa harap niya ngayon ay sumisira sa lahat ng kanyang lohika. Ang bansang may pinakamataas na porsyento ng mga mamamayan na umiibig sa Pilipinas. Ayon sa datos, sa bansang ito, 1 sa bawat 5 tao ay nakapunta na sa Pilipinas. Napaupo si James sa kanyang swivel chair. Ang Pilipinas. Ang bansang madalas na laman ng balita dahil sa matinding traffic sa EDSA, mga bagyo, at kung minsan ay magulong politika. Paanong ang isang bansang first world at kilala sa pagiging organisado ay magkakaroon ng ganito katinding obsesyon sa isang arkipelagong puno ng kaguluhan at ganda? Ang 2024 Tourism Report ay nagpapakita ng isang V-shaped recovery na hindi lang basta pagbangon, ito ay isang pagsabog. Mas mataas pa ang bilang ng mga turista ngayon kaysa noong 2019 bago ang pandemya. Ang Pilipinas ay hindi na lang basta destinasyon, ito ay naging isang phenomenon. Mabilis na nag-type si James. Hinanap niya ang mga larawan sa social media. Bumaha sa kanyang screen ang mga kuhang galing sa mga smartphone ng mga turista, ang malakristal na tubig ng El Nido, Palawan na tila hindi totoo sa sobrang linaw, ang ginintuang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang umuusok at malutong na sisig sa Pampanga. At ang walang katapusang ngiti ng mga lokal. Ayoko nang umuwi. Babalik ako, promise. Paraiso. Ito ang mga caption na nababasa niya. Isang T-positive loop ng atraksyon. Pero hindi ito ang nagpakunot ng noo ni James. Ang talagang gumulo sa isip niya ay ang bansang pinanggalingan ng estadistikang 1 out of 5. Sa isang lipunan kung saan ang mga tao ay abala, strikto, at sanay sa karangyaan, halos 20% ng populasyon nila ay may kwento tungkol sa pagsakay sa jeepney, pagkain ng balut, o paglangoy sa Cebu. Hindi na mapakali si James. Tumayo siya at naglakad-lakad sa opisina. Kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang malaman kung bakit. Bakit ang mga taong may kakayahang pumunta sa Paris, New York, o Maldives ay pinipiling paulit-ulit na bumalik sa init at alikabok ng Maynila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang editor-in-chief. Chief, kailangan kong lumipad, bungad niya agad. Kailangan kong kumpirmahin kung totoo ang mga numerong ito. May isang bansa na adik sa Pilipinas, at kailangan kong malaman kung bakit. Nang makuha ang go signal, mabilis na nag-book si James ng ticket. Ang destinasyon niya ay hindi ang Pilipinas kaagad, kundi ang bansang pinagmumulan ng misteryosong estadistikang ito, Singapore. Singapore. Ang maliit, mayaman, at ultramodernong city-state sa dulo ng Malay Peninsula. Ang bansang kilala sa kalinisan, disiplina, at matataas na gusali. Ang kabaligtaran ng magulo ngunit masiglang Pilipinas. Bakit ang mga Singaporean, na sanay sa aircon at ayos na sistema, ay nahuhumaling sa isang bansang tropikal na puno ng chaos? Paglapag ni James sa Changi Airport, sinalubong siya ng init at lagkit ng hangin na pamilyar sa Southeast Asia. Sa arrival hall, naghihintay si Emily, ang kanyang local coordinator. Si Emily ay 32 anyos, matalino, mabilis kumilos, at isang Singaporean na may kakaibang kinang sa mga mata. Welcome to Singapore, James, bati nito. Agad na tinanong ni James ang tungkol sa datos. Emily, totoo ba ito? 1 sa bawat 5. Parang sobra naman yata. Tumawa ng malakas si Emily. Sobra? Naku, James, sa tingin ko nga kulang pa ang datos na yan. Sa pamilya namin, lahat kami nakapunta na. Ako mismo. Higit 15 beses na akong nakapunta sa Pilipinas. Napanganga si James. 15 beses.
Bakit? Anong meron doon? Umiti ng makahulugan si Emily. Sa Singapore, ordinaryo lang yan. May mga kaibigan ako na higit 20 beses na. Tara, ipapakita ko sa'yo. Dinala ni Emily si James sa Orchard Road, ang sentro ng komersyo sa Singapore. Napapaligiran sila ng mga luxury malls at mga taong nagmamadali. Dito, nagdesisyon si James na gumawa ng random street interview. Ang tanong ay simple lang, nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Ang una niyang nilapitan ay 2 dalaga na may bitbit na mga paper bag galing sa mamahaling brand. Excuse me, sabi ni James. Nakapunta na ba kayo sa Pilipinas? Nagtinginan ang dalawa at sabay na tumawa. Naman, sagot ng isa. 5 beses na ako. Siya, 7 beses na. Talaga? Gulat na tanong ni James. Saan kayo pumunta? Cebu, Boracay, Palawan. At syempre, nag-shopping kami sa IIS, Bonifacio Global City, sagot ng babae na nagniningning ang mga mata. Balak naming bumalik sa susunod na buwan. Gusto naming subukan ang pagkain sa Iloilo at Bacolod. Namimiss na namin ang inasal at lapas batchoy. Sunod na nakausap ni James si Li Weiming, isang 28 anyos na professional na mukhang pagod sa trabaho. Nang marinig niya ang salitang Pilipinas, biglang nagbago ang aura niya. Tila nawala ang stress sa kanyang mukha. 8, sagot ni Li Weiming. 8 beses na akong pumunta. Kung hindi ako makakapunta ng 2 beses sa isang taon, parang magkakasakit ako. Kailangan ko yon. Bakit? Tanong ni James. Dahil sa Singapore, puro trabaho. Puro stress. Pero kapag nasa Sagada ako, o nasa tuktok ng bundok sa Bukidnon, o kaya nanonood ng sunrise sa Kiltepan, doon ko lang nararamdaman na buhay ako. Ang pangarap ko ay makalanghap ulit ng malamig na hangin sa Baguio habang umiinom ng mainit na tsokolate. Ang pagsasalita niya ay parang nagkukwento tungkol sa isang matagal nang nawawalang pag-ibig. Sumunod ay isang ina, si Sarah Lim, kasama ang 2 niyang anak. Taon-taon kaming nandoon, sabi ni Sarah. Gustong-gusto ng mga bata ang Jollibee. At saka, iba ang mga mall sa Maynila, ang lalaksi. Gustong-gusto rin nila ang dagat. Dito sa Singapore, wala kaming natural na beach na kasing ganda ng sa Boracay. Pero higit sa lahat, yung pakiramdam. Yung vibes. Yung pagiging hospitable ng mga tao. Ipinakita ni Sarah ang mga litrato sa kanyang cellphone. Mga litrato ng pamilya na nakasakay sa paraw sa Boracay, kumakain ng halo-halo, at nakikipagtawanan sa mga bangkero at tindera. Halos 1 oras lang nagtanong si James, pero sa 10 taong kinausap niya, 9 ang nagsabing nakapunta na sila sa Pilipinas. At karamihan sa kanila hindi lang 1 beses. Sila ay mga repeat offenders, mga adik sa Pilipinas. Hindi makapaniwala si James habang sinusulat ang mga numero sa kanyang notebook. Ang pagmamahal ng mga Singaporean sa Pilipinas ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Para mas lalo pang maintindihan ito, dinala siya ni Emily sa isang travel agency na ang espesyalisasyon ay Philippine Tours. Ang may-ari, si Alan, ay mahigit 20 taon na sa industriya. Pagpasok pa lang sa opisina ni Alan, akala ni James ay nasa Maynila na siya. Puno ang pader ng mga poster, ang Chocolate Hills ng Bohol, ang Underground River ng Puerto Princesa, ang makulay na Mascara Festival ng Bacolod. Para sa mga Singaporean, ang Pilipinas ang number 1, paliwanag ni Alan habang inaayos ang mga brochure. Siyempre, malaking bagay ang exchange rate. Ang Singapore dollar ay napakalakas kumpara sa piso. Kaya pagdating nila sa Pilipinas, pakiramdam nila ay hari at reyna sila. Kaya nilang kumain ng masasarap, mag-shopping, at magstay sa magagandang hotel sa murang halaga. Pero, dagdag ni Alan na may seryosong tono, hindi lang pera ang dahilan. Gustong-gusto ng mga Singaporean ang puso ng mga Pilipino. Hindi nabibili ng pera ang sinseridad ng ngiti ng isang Pilipino. Ang susunod na hinto ni James ay mas lalong nagpagulat sa kanya. Isang language center. Ang guro, si Teacher Cruz, ay isang Pilipinang matagal nang nagtuturo sa Singapore. Sa loob ng classroom, may 20 estudyante na seryosong nag-aaral ng Tagalog. Magandang umaga, bati ng mga estudyante. Ayon kay Teacher Cruz, may 2 rason kung bakit sila nag-aaral. Mga 40% sa kanila dahil sa pop culture. P-pop groups tulad ng SU Labinsyam, mga banda tulad ng Ben & Ben, at mga teleserye.
Gusto nilang maintindihan ang lyrics at ang dialogue ng mga paborito nilang artista tulad nina Catherine Bernardo o Daniel Padilla. At yung 60%, tanong ni James. Dahil sa negosyo at pagmamahal sa travel. Gusto nilang makipag-usap ng diretsyo sa mga lokal. Ayaw nilang maging turista lang, gusto nilang maging bahagi ng komunidad. Sa break time, nilapitan ni James ang isang estudyante, isang lalaking nasa edad 30. 12 beses na akong nasa Pilipinas, sabi nito sa medyo baluktot pero naintindihang Tagalog. Kapag marunong ka ng Tagalog, mas masaya. Masarap makipagkwentuhan sa mga manong driver, sa mga tindera sa palengke. Kapag naiintindihan mo ang menu sa karinderya, parang hindi ka nadayuhan. Parang kabayan ka na rin. Ang salitang kabayan, kababayan ay tumatak sa isip ni James. Matapos ang ilang araw na pakikipanayam at obserbasyon, binuo ni James ang kanyang report. Natukoy niya ang 5 dahilan kung bakit baliw na baliw ang Singapore sa Pilipinas. Una, ang kalikasan at klima. Ang Singapore ay isang concrete jungle. Mainit at maalinsangan buong taon. Ang Pilipinas, bagamat mainit din, ay mayaman sa kabundukan at dagat. Ang lamig ng Baguio at Tagaytay ay isang panaginip para sa mga Singaporean. Ang 7,641 na isla ay nag-aalok ng walang katapusang adventure na hindi nila magagawa sa maliit nilang bansa. Para sa kanila, ang Pilipinas ay ang kanilang malaking bakuran. Pangalawa, ang halo ng luma at bago. Ang Singapore ay bago at moderno. Sa Pilipinas, namangha sila sa kasaysayan. Ang mga lumang pader ng Intramuros, ang mga simbahang bato sa Ilocos, at ang mga ancestral houses sa Vigan. Ito ay nagbibigay ng ngisol at lalim na hinahanap nila. Kasabay nito, ang Giis at Makati ay nagbibigay ng modernong ginhawa na sanay sila. Pangatlo, ang pagkain. Adobo. Lechon. Sinigang. Halo-halo. Jollibee Chicken Joy. Ang lasa ng pagkaing Pilipino, maalat, maasim, matamis, ay swak na swak sa panlasa ng mga Singaporean. At ang konsepto ng unlimited rice. Ito ay paraiso. Pang-apat, kaligtasan at convenience sa pananaw nila. Kahit may mga balita tungkol sa safety, para sa mga Singaporean na sanay mag-travel, ang mga tourist spots sa Pilipinas ay ligtas. Gustong-gusto nila ang dami ng convenience stores, 7-Eleven, Uncle John's, na bukas 24 paghahati 7 at puno ng kakaibang pagkain. At ang Grab sa Pilipinas. Mura at madaling gamitin para sa kanila. Panglima, pop culture. Ang impluwensya ng musikang Pilipino at mga pelikula ay malakas. Ang mga kwento ng pag-ibig sa mga teleserye ay tumatago sa puso ng mga Singaporean, kahit pa gumagamit lang sila ng subtitles. Sa huling gabi ni James sa Singapore, naglakad-lakad sila ni Emily sa Lucky Plaza sa Orchard Road. Dito, nakita niya ang mahabang pila. Hindi sa isang luxury bag store, kundi sa Jollibee. Nakikita mo yan, turo ni Emily. Hindi lang mga Pilipino ang nakapila dyan. Maraming Singaporean. Gusto nilang matikman ang Chicken Joy at Jolly Spaghetti dahil naaalala nila ang bakasyon nila sa Maynila o Cebu. Kumain sila sa isang sikat na Filipino restaurant sa tabi. Punong-puno ito. Amoy na amoy ang bawang ng sinangag at ang asim ng sinigang. Alam mo James, sabi ni Emily habang humihigop ng sabaw, kahit may Filipino food dito, iba pa rin ang lasa sa Pilipinas. Iba yung hangin, iba yung ingay, iba yung init ng pagtanggap. Kaya kami bumabalik. Sa kanyang paglipad pabalik sa London, habang nakaupo sa eroplano at nakatingin sa mga ulap, binasa muli ni James ang kanyang notes. Ang mga ngiti ng mga in-interview niya, ang kinang sa kanilang mga mata kapag binabanggit ang Boracay o Cebu, ito ay tunay. Pagdating sa opisina, agad niyang sinimulan ang kanyang artikulo. Ang pamagat, natuklasan, ang bansang may pinakamalaking puso para sa Pilipinas. Nang mailathala ang kwento, sumabog ito sa internet. Ang bansang numero 1 fan ng Pilipinas ay Singapore. Kumalat ang balita sa buong mundo. Ang mga komento sa social media ay nakakatuwa at nakakataba ng puso. Totoo yan. 5 sa pamilya ko, kakagaling lang sa Bohol. Comment mula sa Singapore. Ang Singapore ay parang ika-negatibo 18 na rehiyon na ng Pilipinas sa dami ng bumibisita. Biro ng isang netizen. Para sa mga eksperto, ito ay patunay na ang tourism slogan ng Pilipinas na Love the Philippines ay hindi lang salita.
Totoong nararamdaman ito ng mga kapitbahay sa Asya. Ang pagiging visa-free at ang lapit ng distansya ay malaking tulong, pero ang tunay na dahilan ay ang koneksyon ng tao sa tao. Naglalakad na ngayon si James sa London, pero ang isip niya ay nasa isang isla sa Pasipiko. Napagtanto niya na may mga bagay na kailangang ayusin sa Pilipinas, ang cashless payment na minsan ay hindi gumagana sa mga probinsya, ang mga signages na kailangang ayusin, pero ang puso ng turismo ay nandoon. Ang katotohanang isa sa bawat 5 Singaporean ay nakatapak na sa buhangin ng Pilipinas ay isang karangalan. Ibig sabihin nito, sa kabila ng lahat ng hamon, ang ganda ng Pilipinas at ang kabutihan ng mga Pilipino ay nagniningning. At habang iniinom ni James ang kanyang kape, napangiti siya. Sa susunod na buwan, hindi siya pupunta sa Paris o Tokyo. Nag-book na siya ng tiket papuntang Siargao. Gusto niyang maranasan mismo kung bakit hindi makalimutan ng mundo ang bansang ito.